Matapos yurakin si Pastor Apollo Kibuloy ng ilang kontrobersiya, Vice President Sara Duterte ay diretsahang binatikos ang Pangulo na si Kuting Jr. sa isang pampublikong pahayag. Ayon kay VP Inday, ang kasalukuyang albisasyon ni PBBM ay hindi sapat ang ginagawa upang tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. Pinuna niya ang kakulangan ng aksyon sa mga isyu tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. Ani niya, hindi sapat ang mga pangakong binitawan. Kailangan na natin ng konkretong solusyon at mabilis na pagkilos. Sa gitna ng mga batikos na ito, patuloy namang tahimik ang kampo ni Pangulong Kuting Jr. at wala pang pahayag ukol dito. Sa kabilang banda, tila lumalalim ang alitan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng gobyerno. Ano kaya ang susunod na hakbang ng administrasyon sa harap ng mga kritisismo? Tutok lang para sa iba pang updates dito sa ating programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ni VP Sara tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa Davao City. Yung hindi katanggap-tanggap ala martial law style na pag-raid sa Kingdom of Jesus Christ compounds noong nakarang araw. Ito po ang pamahayag ng ating magiting na VP Sara. Pahayag, sabi niya, kaisa ako sa mga mamamayan na nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at autoridad sa harap ng mga sibilyan. Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na sa mga sibilyan, at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Maging laging mahinahon din sana ang mga Davaoenyo at ang buong sambayanang Pilipino at magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Sukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines and Secretary of the Department of Education. So, napapanahon po itong ganitong mensahe. So, dalawa yung kanyang target audience. Unang, ang mga law enforcement agencies, lalo na ang PNP, nanawagan siya, at ang mga Davaoenyo at ang Pilipino. So, dito ako believe kay VP Sara na he speaks out her mind. She speaks out her mind. Hindi siya takot.
Although napaka-subtle yung ano niya, with respect. Kaya lang nakikita ko yung kanyang pagkondina sa hindi katanggap-tanggap na sistema ng ating kapulisan. Yung ano. Sinasabi ng kapulisan na peaceful man kuno. Yung kaibigan ko nga, galit na galit. Sabi ng mainstream media, napaka-peaceful. Grabe kasi taga Davao itong kaibigan ko. Di ko na kayang tanggapin yung nangyayari sa Davao ngayon. Sabi niya. Sabi ko, yung pulis lang ang nagsabi na peaceful. Okay? Anyway, nakikita ko yung mga pulis, grabe ang pressure sa kanila. Yung pressure na huliin si Pastor Kibuloy at all cost. Kaya yun, nangyari na madaling araw, mag-raid ka, it's a civilian compound. Tapos, okay lang sana kung walang nasaktan. Klaro, may mga nasaktan na mga mamamayan. Yun ang nasobrahan sa it's an overkill. Pero mo yan, 2 battalions. Kaya yung pag-deploy ng 2 SAP battalion, itong mga SAP, parang Philippine Army o Philippine Marines ng pulis ito. Dinideploy lang sa matinding kaguluhan. Mga the best of the best ng mga PNP. Kung ma-assign ka sa SAP, you are somebody. Hindi ka basta-basta na pulis pag nasa SAP ka. Kailan, ang deployment nila sa mga magugulong lugar. Ganyan po ang SAP. Kaya nga nagkaroon tayo ng Mamasapano Massacre o SAP 44 dahil yun, pambato natin yan, mga SAP. Bakit mo i-deploy ang SAP sa Davao City na magulo naman? Bakit? Takot sila sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ na payapa naman sila. Sabi nila, maraming armas, mga sakop ni Pastor Kibuloy. Isinurrender ng mga armas. Ano bang mga armas na? Kaya, I'm sorry, naawa lang ako sa mga kapulisan. Naprapraning na lang sila kasi pressure sila ng powers that be. Gustong-gusto nila talaga huliin, maaresto si Pastor Kibuloy. Kaya ito nagresulta ng overkill. Kahit anong sabi ng pulis, sabi nila hindi daw overkill. Sa kanila yon. Sa mga mamamayang Pilipino. Mag-deploy ka ng special. Okay lang sana kung ordinaryong mga pulis. Okay. Ito, may nabasa akong post ni Jason sa. Isinare niya yung reklamo ng mga pulis. Binisaya yung something like that na pastilan. Ito na naman, sabi na. Yung checkpoint daw na 24/7 kami nandito sa checkpoint na walang katuturan na pag-checkpoint. Ngayon, nagrereklamo yung mga pulis na na-involve dito sa operasyon na paghuli kay Pastor Kibuloy. Kaya lang, hindi in public nga makareklamo. Isinare lang ni Jason sa yung comment ng isang pulis na hindi niya na pinangalanan. Nagrereklamo na rin ang mga pulis sa overkill, sa walang katuturan na mga utos, kailang wala silang magawa. Kasi utos, susunod lang sila. Kailang, pag ituloy-tuloy nila yung ganito, sana wag silang magsisi itong administrasyon kasi may hangganan ang lahat. The men and women in uniform are Filipinos, may damdamin, may isip, although they are bound to follow orders, kailang hindi lahat ng orders, yung legal orders. Kung hindi na legal, hindi na moral, darating yung panahon, yung loyalty ng mga men and women in uniform, hindi na sa tao,
Hindi na sa ano, kundi sa konstitusyon at sa taong bayan. Sana hindi darating yung panahon, history repeat itself, na yung nangyari kay President Era na nag-withdraw ang support ang men and women in uniform sa sitting president dahil ang taong bayan ay umaalsa na nasaksihan ko yung yugto ng ating kasaysayan na bigla ako nung sabihan kami, nasa Cagayan de Oro ako nung panahon yun, tumawag ang aming commanding general na sabi niya, you prepare, we have made a decision. The Armed Forces of the Philippines and PNP has withdrawn its support to President Estrada. You just follow the chain of command. Sabi niya. So ang chain of command na break na kasi withdraw ng support sa Commander-in-Chief. So AFP Chief Staff na nagkasundo sa PNP Chief. Down the line, sumunod kami, nag-withdraw ang mga men and women in Europe sa sitting president. Kaya, ayun. Mabuti na lang din at payapa na umalis si then President Joseph Estrada. Sana hindi darating sa puntong ito na mapuno ang salop ng mga men and women in uniform dahil hindi naman sila robot. Hindi naman sila tao din sila. May damdamin at nakikita nila kung ano ang tama, ano ang mali, at kung may kalabisan na, I believe time will come, our men and women in uniform will wake up someday. Okay? So, salamat po, aming minamahal, magiting na BP Sara, sa inyong pakikiisa sa mga mamamayang Pilipino na nananawagan ng katahimikan, kaayusan sa pagpapairal ng batas na walang masaktan na mga sibilyan, mamamayan, lalo na kabababaihan at kabataan. Unlocated? Solano Nueva Vizcaya po, ma'am. Yeah, that's what I figured. Thank you. Okay. Yes. It's just there. Okay. Salamat. Okay. I needed to go through some ideas with you. There's a number of things that we have. The highlights of the second public hearing on 11 March, and we discussed there several items. Actually, there was a third, Secretary, please. There was a third meeting, informal, not conducted as a public hearing here, but nevertheless with the big co-ops. Is that correct? Yes, ma'am. Confirm po. During which you transcribed also during which there was Ma'am, you requested po na hindi na lang po natin. sorry, Wala pong transcript as per your request during is that time. correct? Yes, ma'am. They requested. I wasn't aware of that. Okay, but we have notes in any case. The point is that there was a first hearing, a second hearing. Yung third informal hearing was with the big co-ops. Namomroblema sila sa dami ng pera nila, so okay sila. And then, eto nga, the representatives of local co-ops were asked to comment on foreign investments. The idea with regard to foreign investments is really very simple. There was a violent reaction in the beginning, but it really is in the interest of generating investment in the countryside, because other co-ops, for example, were at one point in time keen to invest in co-ops here, but there's an absolute prohibition in the negative list. So hindi siya pwedeng bigyan ng pera, ng teknolohiya, ng makinarya. Yun ang problema dyan. So okay, and that was the only real reason we wanted this to happen, for foreign investment and technology to upgrade our co-ops, particularly in the agricultural sector, no? That's New Zealand, Israel, and Singapore in the past were asking. Capital shareholding also became a concern at 40%, no? So I also think that at that point, the
Agrarian Reform, Yusek Pangulayan, brought up the fact that there's a whole other law for agrarian reform beneficiaries. And we also discussed with Representative Espares the issue of the CETF, which has been a problem for a long time. I understand the CETF has been controversial. So maybe you can enlighten me with regard to the agricultural co-ops. Ano yung mas okay dyan? Okay. Then there's this long list in section 99 of all the activities to be conducted by the agricultural co-op without explaining why a multi-purpose co-op was still necessary given the long list here. And then the capital requirement then. I don't need any of that. Thank you, Chara. Okay. So I think those were the issues that were brought about. Also the taxes, duties, and liens, and all these other problems, and the preferential treatment as regards loans and other regulatories. You're all familiar with the House bill that indicates that agricultural co-ops can enter into inter-co-op arrangements. Perhaps the CDA can tell us a little about their effort to consolidate small co-ops. Not very successful effort, given that it's come down from 21,000 to 20,000. It's not even considerable. So, all right, let's start. Yeah, to begin. First, are you aware of section 105? In the House bill, it limits the equity provision of private partners of agricultural co-ops to 40%. What is the rationale of the 40%, given that when it's partnership with agricultural cooperatives, their primary contribution is land labor and not actual equity? Are you aware of that? Parang, Secretary, I don't think you informed them of the agenda. They're not updated on what we're talking about. Were you provided copies of the House bill? No, nabigyan ba sila? Oo. So if you could just have a look at 105, which limits the equity provision of private partners. Okay, all private partners, foreign or local. Yung 40% right now, di ba nasa 40% naman ta? Kasi po, kung ano po, wala po kasing current na rule regarding Yeah. partners, private partners. So, Right. nilagyan po nila ng rule na hanggang 40% lang po. So that just derives from the House? Apo. Para po, ang rationale po nila is para hindi mo ma-overvote yung Yeah. Yes, I recall now. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!